Cherish the life that is around Hello, us. ma'am. Good Spread morning. peace on the Standby. earth. Treasure the life that is around us. Okay, mga igala, aduna kitay 11 minutes man ang oras, alas 8 sa buntag na ana sa linya nato karon ang ato ang principal no sa Salvacion Elementary School sa Panabo City, and we have on the line si Ma'am Irene E. Petalcorin no ug ato siyang bisitahon no ang iyahang eskwelahan no, bisitahon virtual lang ba no kay naka Facebook live ta. So, makita nato mga higala ang madungog nato ang iyahang tingog, however di nato makita ang iyahang ang iyahang kining kuan no, ang iyahang litrato or ang iyahang naong no, but however madungog po nato ang iyahang tingog. So naa karon sa linya nato mga higala ang ato ang principal si Ma'am Irene Petalcorin. Ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Davao. Hello, good morning po. Ma'am, Thank you for inviting us. okay. Thank you din po sa pagbigay po ninyo ng panahon dito po sa Radyo Pilipinas Davao. At least malaman po natin kung ano po yung mga pinagsisikapan pong gawin ng ating pong mga guro, no? Syempre sa pangunguna po ninyo na latag yung ating new normal no sa ating itong ating pag-aaral no sa ating mga estudyante. So kumusta po ma'am? Alam natin marami pong ginagawa ang Salvacion Elementary School, lalo na sa mga yung po bang strategy at saka mekanismo na mahikayat po sila o maengganyo po silang mag-enroll muli sa ganitong sitwasyon. Yes po ma'am, good morning po. We are in this together po. Ang Salvacion Elementary School po ay buong pusong engaged in readying our operations in the basic education through our learning continuity plan po. Nag-conduct po kami ng mga webinars and trainings for teachers online, also with the help of the Schools Division ng Panabo City, na pinangungunahan po ng aming mahal na Schools Division Superintendent, Dr. Reynante Solitario po. And then after that po, meron po kaming i-prepare na mga online learning modalities po for our summer reading program. So nag-start na po kami ng online. So we have po, yung mga teachers namin nag-online class na with our students. And then, yung ibang student po na hindi makater ng online, nagbibigay po kami ng reading kit, kung saan meron po dong mga reading materials and worksheets. And then, yun po, with the help of the parents, through phone call po, tinatawagan po namin sila para po ma-orient kung paano at ano ang gagawin nila sa pagtuturo nila sa kanilang mga anak po. So I know this is very challenging sa lahat po, but all the teachers, especially also from Panabo City po, ginagawa po namin lahat para ma-embrace namin yung tinatawag nating new normal in education po. Okay, ma'am. Alam natin ginawa yung Brigada Eskwela at the same time, yung pong enrollment last June 1, no, nagsimula. So, Yes, oo, alam natin na yung Salvacion Elementary School ay maraming activity ang ginagawa po ng ating mga guro, ano? Syempre sa pangunguna po ninyo. Ano po ba ang nakita po ninyo doon sa inyong pagbahay-bahay? Kasi yung pangiingganyo po ninyo at pagkukumbinsi po ninyo sa mga estudyante po ninyo na bumalik sa paaralan through online at iba pang modalities no ng ating pagtuturo. Ano po yung mga usually feedback na kumbaga ay natuwa ba kayo sa feedback ng mga magulang na napuntahan po ninyo? Yes po ma'am, we conducted a survey po kung ano pong learning modality ang gusto nila. And then, karamihan po, ang problema nila is yung internet time. Problema din po nila yung gadget. So, based sa result po ng aming survey, mas marami po ang gusto ng modular learning. Meron po 407 na parents na gusto nila modular, pero marami din po ang gustong online. So, sa ngayon po, nakipag-coordinate po kami with
the office of our congressman. Tapos po, nag-pledge po sila na magbibigay po sila ng cellphone para sa mga bata natin dito sa Salvacion. At the same time po, magbibigay din po sila ng laptop and yung internet connection din po namin, medyo gagawin nilang fast na po. Mhm. So, we are really trying our best to reach out with our clients. So, yung parents natin is gustong-gusto nila na mag-school yung estudyante nila. The problem lang po, yung iba, wala silang access with that. So, kami naman po, sa abot ng makakaya with the help of our division and also the local government of Panabo City and with the barangay officials of Barangay Salvacion po, tinitingnan po natin yung mga problema nila. So, yung pong mga magdo-donate ng mga laptop at saka yung iba pang gadget sa ating mga estudyante, ito po ba ay pipiliin lang po ninyo, ma'am, kung sino po yung wala? Yes po, ma'am. Lumalabas din po yan sa survey namin kung sino po yung wala. So, mas priority namin po yung wala. Mhm. So, ang mangyayari po nito, we will let them borrow lang the gadget, then they will sign up lang po with the commitment na aalagaan po nila yung gadget na yon. Mm-mm. Para pag naibalik na at pwede nating masanitize na siya at ipagamit na naman sa ibang student. So, yan lang po ang namin po. Okay, ma'am. I-describe mo nga sa atin, ma'am, kasi syempre, parang bago tayo. Although, ang online naman, hindi naman sinasabi talaga na new to us, no? Meron naman tayong online talaga na ginagawa ang DepEd, no? But hindi ganito yung massive talaga na lahat ng estudyante ay talagang mag-online. Pero, ano yung, kumbaga, describe po ninyo, paano po yung gagawin ng ating teacher sa pagkaklase? Kasi alam natin, parang nagsimula na yung iba eh. So, paano po natin gawin yung halimbawa, communicate natin sa ating mga estudyante? Yung ginagawa po ng teacher namin is through phone calls. Tinatawagan po sila kasi meron po kaming mga numbers with them. Yung muna namang numbers po, meron po kaming pinuntahan sa kanilang bahay pero we are using po the full gear na talagang protected talaga yung teacher na pupunta doon sa bahay. Pero mga iilan lang po. So with the preparation sa teacher, through Facebook also, napakalaking tulong po nung ating social media. Kasi all our updates po nilalagay namin sa Facebook and then sila na po yung nagko-contact sa amin, yung iba. So malaking tulong po yun. Mm-hmm. And then we also provided a video for them. And then we also provided yung mga materials. Yung teacher po namin, meron din po kaming i-prepare na mga learning videos na ginawa ng teacher natin at ipapamimigay yun sa mga bata. Actually, meron kami yun sa mother tongue. Gagamitin po ng Panabo City po. Okay. Ang iniisip kasi natin, ma'am, parang yung school room, yung room ng eskwelahan, parang dadalhin lang natin doon sa anong tawag dito, online, no? Parang ganon na makikipag-talastasan, makikipag-discussion po kayo sa estudyante, pero meron parang nagko-communicate, although para kayong nagtuturo lang doon sa loob ng klase, pero gamit naman po yung online, no? Parang ganon. Ganon po ba, ma'am, yung picture na nakikita natin? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. And at the same time po, we will do assessments and follow up po with them through calls also. And mas maigitin po na direct namin na nakakausap yung parents. And then direct din na nakikita ng parent kung ano yung progress ng kanilang anak. Okay. So sa pagsisimula ninyo, ma'am, anong nakita ninyong challenge? Yung challenge namin is, number one, who will help us? Sino yung bang pwede naming makontak para makatulong sa amin with the gadgets? Yung challenge namin with the training. Sino din yung namin? But at the same time, nagbibigay po ng technical assistance yung mga supervisors natin from the division of Panabo City. So, naibigay na po natin yan sa teacher po. And then, paano natin i-orient yung parents? So, we are planning po to do live through FB in the orientation of the parents. And then,
Yung mga materials naman po, medyo wala naman po tayong problema dyan kasi meron tayong MOOE. So with the reading kits, with the materials na kailangan ng mga bata, most of our MOOE po doon po napupunta. So yung challenge lang talaga is embracing the new normal and how are we going to put at heart talaga yung mga pagbabago ng panahon natin ngayon. And at the same time naman po, medyo paunti-unti naman po na-embrace naman ni teacher. So yung challenge na lang namin ngayon is yung mga bata natin. Kasi yung first day ng online class namin, meron yung bata na natutulog pa. Even though alam na niya yung schedule niya. So yung mama niya, teacher, ginigising ko pa. So yung ganun, yung mga challenges na ganun po, kahit alam niya yung schedule niya. Oo. So medyo sa part na yan po, kailangan po nung mga i-develop ng parents yung routine ng bata sa new normal. Mga education. Okay, ma'am. So, natutulog pa ha. But then, oo. So, dito rin natin makikita siguro, ma'am, yung minsan yung mga ano bang pwede natin gawin. Halimbawa, ganito, no? May mga pagkukulang. So, kung papaano ba natin? Kasi kailangan dito, very strong, no? And kailangan visible ang pagtulong ng parents. Yes po. Ang iniisip lang natin paano kung ang parents din ay wala dahil syempre both couple or ang mag-asawa ay nasa labas nagtatrabaho. So paano kung hanggang umalis yung magulang, tulog pa yung anak? Yun. Yun po yung mga challenge talaga natin, no? So, kailangan talaga natin i-orient si parent na bigyan talaga niya ng mahabang panahon or magplano talaga sila na family kung paano nila gagawin yung i-offer ng school for them with the online. Kasi sayang naman yung opportunity tapos hindi nila mabibigyan ng value. So, kailangan first and foremost siguro yan yung magiging programa ng ating siguro yung barangay na strengthen talaga yung responsibility of the parents and the education sa bata po. Kasi in our end, ginagawa na po natin. No? So yung sa kanila na lang po, gawin din nila yung end nila with the new normal. Paano yan, ma'am? Halimbawa, kailan po kayo nagsimula nung first day ninyo? Nagsimula po kami ng first day namin noong Monday. For the online class po. Okay. Ilang estudyante ang naka-cater po ninyo? Meron po kaming online na around 27. For yung mga worksheets po, meron po kaming around mga 130 plus po na hinahatid po sa bahay nila yung mga worksheets. Ito yung mga hindi naka-online, ma'am, ha? Ma'am, itong worksheets, ito yung mga bata na hindi naka-online. Yes po. Sila po yung walang mga internet. Okay. Yung naka-online po, sila din po yung merong mga online mga internet connection. Okay. Paano ang setup ninyo, ma'am? Kasi may online, may worksheets, may ibang mga modalities na ini-introduce ang DepEd. So paano po ang setup ng ating mga teacher naman? Yung teacher namin, they conducted their lessons sa bahay lang din po nila. With the preparation po sa kanilang mga materials online through PowerPoint presentation, we check them first and then before nila i-lesson yon. So si teacher po nag-conduct ng lesson online sa bahay nila. Okay. So, kumbaga kung si teacher ay nag-online, wala siyang hindi kasama sa kanyang work or task yun namang pagbibigay ng worksheets. Hello, ma'am? Okay. Anong nangyari? Oo. Hello, ma'am? Uy, nawala si ma'am. Okay. Meron po tayong 25 minutes makalipas po ang alas 8 ng umaga. Inaalam po natin, mga kaibigan, kung paano ba kasi challenge din ito sa teacher whether estudyante may challenge at ang teacher may challenge din. Kasi unang-una, syempre nag-online ka, maraming modalities So paano ngayon, dinidivide ni Ma'am Principal yung kanyang mga teacher kung sino yung kanyang i-assign para sa online at kung sino naman yung i-assign niya para sa worksheets.
Ano po? Hello, ma'am. Nawala po kayo. I'm so sorry po. Yes po, ma'am. Okay. Meron po kaming tinatawag na task force Okay. for learning. So, yung si task force for learning po, meron po kaming group of teachers na who will do the online. Meron din po kaming group of teachers na sila din po yung nagpe-prepare sa worksheets. And then, meron din po kami for nagdi-distribute. And yung iba naman po, may nagdi-pick up naman na parents po. Okay. Kaya ko ito tinanong, ma'am, kasi halimbawa lang si teacher for online. Nasa grupo siya ng online teachers, no? Paano kung halimbawa hindi, kumbaga may nangyari lang na hindi naka-report si teacher, or hindi siya nakapag-online, paano siya ma'am? Paano naman siya, ano ang intervention? Si online teacher ba at saka si worksheet ay parehong na-train para sa gagawin na ganyan? Yes po, ma'am. Actually, we have po staff in the school na before po a day before na sa online classes, sila din po yung nag-prepare ng schedule. Tinatawagan po yung teacher if available ba dito na time. If hindi siya available po, meron pong isang teacher na sasalo ng klase niya. Okay. Oo. Yes po. Oo. So, a day before po, meron na pong nag-prepare ng schedule. Okay. Through call o on Facebook. Okay. Ma'am, ilan po ba ang population ng Salvacion Elementary School? Last year po, meron po kaming 1,252. Ngayon po, as of today, meron po kaming 624 na enrollees po at 30 po niyang enrollees natin ngayon coming from the private school. So, medyo mas marami po kaming transferring ngayon from private school. So, inaasahan po ninyo, ma'am, meron pa tayong malaki-laking bilang na hindi pa naka-enroll. So, ano pa po yung mga strategy na ginagawa po ninyo or yung pong mga mekanismo na ina-apply po ninyo, approaches, para lamang po makumbinsi yung marami-rami pa rin pong mga estudyante natin na hindi pa nag-enroll? Unang-una po, meron po kaming ginawa na video promotional po para po makita nila kung ano yung mga best practices ng school. At the same time po, lahat ng teacher natin, meron po silang contact number with the parents kasi yung ibang parents nagtatanong, ma'am, hindi ko na lang po papapasukin kasi po may COVID. So, gina-explain po ng teacher na sayang ma'am because ang DepEd po, meron pong offer na modular. Pwede naman pong mag-modular. So with that explanation po and with the direct call from the teacher, mas na madaling maintindihan ng parents. So yun din po yung dahilan kung bakit medyo maraming nag-enroll na. Kasi mas mas transparent yung explanation, mas direct yung explanation from the teacher. And then we also have po yung mga updates namin sa Facebook. And then meron din po kaming mga tinatawag na mga videos po and mga carpooling na ginahang sa labas ng school. So, yun po yung mga mechanism na ginagawa natin po. We've learned, ma'am, na yung pong mga advisory class, no, or yung mga advisor ng Salvacion Elementary School, yung po ang kumokontak, no, sa mga parents nung dati niyang kumbaga yung last year kasi siya yung advisor. Oo, siya yung tumatawag doon sa mga parents ng kanyang klase. Ngayon po, ngayon po, ma'am, ano po yung mga nakita na dahilan maliban po doon sa COVID na ayaw po nilang mag-enroll? Mostly po, yan lang po yung dahilan kasi takot daw sila baka daw mahawaan yung anak nila. Kaya nga, medyo naging masaya din kami nung ipinalabas yung official statement ng ating mahal na Secretary Leonor Magtoles Briones po na no face-to-face directive po. So, hanggat walang vaccine. So, marami sa amin na ngayon, ang gusto nila maging modular na. Okay. So ngayon, ma'am, kasi dinescribe mo kanina yung online, paano naman yung modular? Paano kinukuha ng mga bata yung mga material? Yung modular po, meron pong i-prepare ng mga alternative delivery mode ang DepEd po. Ang gagawin lang po namin, we will try to contact again the parents po and then ask them kung ano ba yung gusto nila.
Kasi po, yung module na iba po, ilalagay natin sa barangay. Then they can get it through the barangay. Then we will talk also the purok leader na sa kanila din po namin pwedeng iwan yung mga module na doon na lang po nila kukunin para wala pong masyadong ma-expose na mga tao. So, yung staff namin pupunta sa barangay, ihahatid. Then, yung barangay po, ihahatid din po nila sa purok. Yun po yung mekanismo natin po. So ma'am, paano po yung mga kasi ko tinanong ko bakit ano yung mga dahilan kung bakit ayaw nilang mag-enroll. Sabi po ninyo, yun po ang pinakadahilan yung COVID. Wala po Yes, bang po. nagsabi na ma'am, kasi wala kaming wala kaming lugar kung na pwedeng yung anak ko pwedeng mag-online. Wala kaming gadget, wala kaming ganito ganyan. Yung lugar kailangan medyo ano siya ma'am yung tawag natin na anong tawag niyan? Medyo hindi maingay, no? Kasi Opo. may mga lugar tayo na ah, kumbaga alam natin na may mga kababayan tayo or may mga ano tayo na mga pamilya na nasa mga lugar na wala po silang talagang bahay na masabi. So, paano 'yun, ma'am? Paano natin kumbaga paano ang ating intervention doon na itong mga ganitong problema, halimbawa yung bahay nila medyo open masyado, walang space para kung saan mag-aral. Tapos ang magulang wala din naman kasi nga nagtatrabaho. So paano yung mga ganyan, ma'am? Paano natin sila kinukumbinsi? Walang mga dahilan na ganyan kaya ayaw nilang mag-enroll? Meron din kaming nakita nagbigay ng dahilan na ganyan po. Ma'am, wala kaming internet, ma'am, wala kaming gadget. So, sabi ko po, suggested po, hindi po kayo iniinganyo na bumili ng gadget. Okay. Meron po tayong another alternative po, meron tayong other modality, so pwede din yung gamitin nyo. Meron din po kami nung walang parent, walang teacher. Oo. Walang mama at papa. Oo. Yung nangyari po, yung ate po ang nagturo kung sino po yung nandoon na available po, siya po yung sasalo nung supposedly gagawin ni parent po. So, actually, meron kaming nakunan na picture, gisend sa amin na yung nagturo ng kapatid niya na grade 1, si grade 5 teacher po. So, parang with that picture alone, medyo na-touch kami na ang galing naman kahit na sa murang edad niya. Oo. Then share niya yung kanyang nalalaman sa kanyang kapatid. So, yun po. Okay. Ma'am, alam natin na marami po yung parang duda, marami po yung medyo hindi nagtitiwala sa online kasi kinukumpara nila yung face-to-face na kung yung face-to-face nga minsan hindi epektibo sa estudyante, paano na lang daw yung online. So ano po yung mga sinasabi po ninyo sa mga ganitong magulang, ma'am? Yung sinasabi din po namin, ako, I for one, produkto din po ako ng distance learning ng University of the Philippines for my master. So, sinasabi po namin na don't worry po kasi si teacher po nag-a-assist sa inyo through the call. So, kung nag-online man siya, every now and then, meron din po kaming follow-up assessment with them. So that po, nalalaman namin yung kanya-kanyang bata, meron pong anecdotal record kung saan na ba siya at ano na ba siya. So yun lang po yung gina-assure namin sa kanila na we will really try our best na to individually know yung mga bata natin po para po matulungan sila kung saan na ba yung progress nila. Totoo yan, ma'am, no? Kasi alam naman natin na sa pagtuturo, halimbawa last year, wala pa tayong COVID, alam na natin kung saan ang standing ng ating mga estudyante. Kung halimbawa, advisor ka, alam mo kung saang punto na dapat bigyan no ng priority yung estudyante mo. Yes po. Meron kami tinatawag na performance matrix po and performance path. Yun po yung binibigay namin sa bata namin. At the same time, meron din ng teacher. So, yun yung pong mag-guide si teacher kung saan na ba yung progress ni bata. So, yung performance matrix niya. Okay. So at least kumbaga sinusubaybayan po natin yung learning capacity ng bata.
Yes po. Actually, ang nakikita ko po ngayon, mas direct na yun, parang mas may puso na talaga yung delivery natin once na naibigay na natin sa mga bata yung mga materials at nagsa-start na sila. Kasi si teacher talaga tinatawagan. So, directly nalalaman mo at meron na siyang touch of love na kahit nasa remote learning tayo, always pa rin nagpa-follow up si teacher. The challenge na lang po nito, yung ating mga load ng teacher. Okay. So, Hindi ba libre, ma'am? Meron po kami darating na allowance po na 3,500. Yan from the central office ng DepEd po. Yan po yung gagamitin ni teacher po. And then plus you can get that in our MOOE. Okay, so mahirap din naman po kung halimbawa sarili pang bulsa ni teacher, kukunin Yes, yung po. load. Kasi Yes, po. ma'am, yung bang ano natin, like for example, syempre may mga ano tayo, may mga subject tayo. Like for example, English, math, yung mga ganon. Na ano ba, naapektuhan ba yung oras ng pagtuturo? I mean, kung sa face-to-face tayo, may naka-allot tayo na oras para sa isang subject. Dito sa online, paano po ang ginagawa natin? Sa online po, meron po kaming time frame ngayon na gina-present. And then, meron po siyang, the same schedule po siya, pero meron na siyang breaks in between. Kasi we also consider the number of minutes na nasa harap si bata po. So, medyo merong effect po sa time. In between, meron na pong mga breaks. Because kaya noon na for the whole 1 hour po or the whole 60 minutes or 15 minutes po, straight talaga siya na ituturo ni teacher. With the online po, meron po tayong in-between breaks kasi di po pwede na magtatagal si bata sa internet po, sa harap ng laptop po. Oo, totoo yan. Oo, kasi bata, madali lang kumbaga mawala yung atensyon. Yes. Oo. Oo. Kaya nga yung strategy namin ngayon with the reading, it's more on songs. Meron talaga kaming songs with that na ginawa lang din po ng teacher natin. So kasi kanina sinabi mo, ma'am, mas may puso na ngayon. Kasi naalala ko, yung pagtuturo kasi noon, si teacher kasi halimbawa pag absent yung bata, pupunta talaga yan sa bahay. Tatanungin yung parents, bakit na-absent si ganito, bakit ganyan-ganyan. Tapos, pag nakita nila medyo mahina yung bata, pupuntahan din nila sa bahay or magbibigay sila ng extra hours para turuan yung bata. Which, nawala yan sa face-to-face, ma'am. Kasi usually, ang mga magulang, kung hindi nakaintindi ang mga anak, kanila na lang iti-turn over naman doon sa isa na namang kumbaga, maghahanap sila ng ibang makakapagturo. 'Di ba? Yes, Sa labas. yes, Oo, 'di ba? Yung mga bata paglabas ng school, pupunta na naman doon sa isa na namang magtuturo para lang makaintindi, no, yung ganon. So sa ganitong paraan, ma'am, halimbawa, yung kapasidad ng bata o yung pag-intindi ng bata, medyo nakita na ninyo, may record na kayo. Sabi mo nga kanina, may matrix na medyo hindi madaling makaintindi. So, at least kung may face-to-face, napupuntahan mo yung bata, tapos ito, ganito, ganyan, no? Sa online, ma'am, paano? Sineseparate mo ba na ganito para medyo mas madali siyang makaintindi? Yes po, sa online po, pag medyo nahihirapan si bata po at kailangan po ng presence ng teacher, meron din po kaming visitation. Okay. Meron din po kaming visitation ng teacher niya. So, paraan na yan po, medyo matutulungan din po natin si bata. Oh, mas maganda pala yung new normal, ma'am, no? Kasi parang may personal touch na yung pagtuturo natin, ano? So, anyway, ma'am, sa 1,252, inaasahan ba ninyo, ma'am, na itong mga batang to, later on, ay mag-e-enroll din? Kasi matagal-tagal pa naman yung ating sa August 24 pa, ma'am, no, yung opening, pero nag-start na kayo ngayon. Yes po. Ina-expect po namin na mas mag-increase po yung enrollment namin. Especially po with the mechanism na ginagawa natin ngayon for the promotion. Medyo
na-open na yung mind ng mga parents na talagang binibigyan ng halaga ng DepEd yung pag-aaral nila. Kasi sabi nga nila, you cannot compromise the education of our children. So, learning must not stop. So, yan po yung ginagawa ng DepEd ngayon. Okay. So, sa isang ma'am, nung first day po ninyo, naka-cater po kayo ng estudyante ng 27, ano? Hanggang saan? Transferees lang po yan. Transferees lang itong 27. Yes po, from the private school. Okay, ma'am. Hanggang saan ang kayang ma-accommodate ni teacher sa isang turuan? With the online po, maka-accommodate si teacher ng around mga 10 sa isang araw po. Mhm. So, ang mangyayari niyan, pag maraming mag-o-online, kailangan na naman namin i-adjust yung schedule ng teacher po. Okay. So, sa tingin po ba natin, ma'am, alam natin medyo sa ngayon, no? Although pinag-aralan na natin, pero kung actual kasi doon natin mape-perfect, no, yung ating strategy. Kaysa kung halimbawa nagdo-drawing tayo or naghahanda tayo, hindi pa natin alam kung ano ang magiging result, no? Pero yung sa sinasabi po natin 10 kada araw at kung halimbawa madadagdagan pa ito kasi medyo marami pa rin po ang ine-expect po ninyong mag-enroll. So, ito po bang 10 estudyante na ito kaya ba kaya ba ni teacher na natugunan lahat yung ating mga estudyante, ma'am? Hindi ba mahirap kay teacher? The part of the teacher po, medyo mas challenging din po siya. Pero I know for sure na meron po tayong committed na mga teachers talaga na ginagawa talaga nila yung buong-buo at lahat po para lang po maibigay sa mga bata. Kasi para sa bayan at para sa bata. Medyo matagal-tagal na din po kami na medyo nag-prepare po. So, I know for sure po na mahahanapan din po yan ng paraan. And we will make adjustments every now and then kung ano po yung swak sa situation ng school po. Pero nagkakaroon po rin po ba kayo ng parang assessment sa ating mga teacher? Nasasabi ba nila kung yun na try na nila once, no, may first day na kayo, nasabi ba nila, ma'am, na hanggang ilang estudyante lang ang kaya nilang turuan? Yung assessment po namin with the teacher, we had our Zoom meeting po. Nag-i-enjoy sila. Meron kami Mabuti naman. assessment kasi with after the lesson. Yung sabi nila, nag-i-enjoy sila. Oo. Kasi parang pagbago pa kasi, ma'am, parang ma-enjoy natin, no? Bago pa kasi. Oo. Tsaka technology na yung ginagamit natin Oo. Yes po. Okay. Ma'am, yung sa online natin, bawal halimbawa si estudyante, kapoy kay maminaw kay ma'am, tempasa, magkuan sa ako. Kumbaga, mawala siya doon kumbaga sa system ni teacher. Paano po natin malalaman kung itong estudyante na ito talagang sinadya lang na ayaw makinig or sinadya lang na umalis o talagang nawala lang yung kanyang connection? Sa panahon po ngayon, kids are into technology na, di ba? Yung gina-make sure lang po natin, meron si parent na nag-assist sa katabi niya. Kasi parang wala siyang reason na mawala. Yan, challenge din yun sa teacher, di ba, ma'am? Okay. Biglang nag-off, nawala si estudyante. Estudyante Pero meron din po kami mga motivation po na magbibigay ng star, magbibigay ng ganon, collection of their badges, yung meron ganon po. So, meron na kaming isang teacher po na yung estudyante namin na for online, wala silang internet connection. Tapos yung bata po gustong-gusto niya. So meron silang church po, doon niya po pinapupunta yun kasi kapitbahay lang niya yung bata. Pinapagamit niya po yung phone niya, tsaka yun po yung gagamitin ng bata para mag-online teaching siya. Yung church nila po sa labas, i-set up niya po for online set up yung labas and then doon po yung pumupunta yung mga kapitbahay niya.
Ma'am, ang iniisip ko lang ma'am sa pagbibigay po ng pag halimbawa tapos na yung exam, syempre kukuha tayo ng mga honors diyan, di ba? Iniisip ko lang po paano yung mga hindi talaga walang mga gadget syempre medyo mahirapan na kumbaga gumamit ng mga gadget hindi katulad ng mga meron na talagang mga gadget mabilis. So paano po yung ma'am yung participation ng isang estudyante? Honors po. Oo. I think po, ang mangyayari po niyan, meron po kaming honors for the online students. Meron din po kaming honors for the module students. Oo. Yung ganun po, para mag-cater po natin sila lahat po Oo. kung sino po yung deserving talaga na bata po. Oo. So ma'am, yung grading system natin, parehas lang sa face-to-face at saka dito na sa new normal? Yung grading system natin po, nag-follow pa rin po tayo sa DepEd na Memorandum number 8 natin na grading system po. At this, yung kaibahan lang po, meron tayong rubrics na ginabase po si teacher. Mhm. So, depende po sa performance ng bata, pag naabot niya po yung nasa rubrics po ng teacher po, yun po yung grade niya. Okay. Kasi contextualize na po yung learning ngayon. So, kung ano yung pwede sa bata, yun din po yung i-apply ni teacher. Okay, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa panahon na binigay po ninyo sa Radyo Pilipinas. Baka mayroon po akong hindi na itanong na importante po para malaman po ng ating mga estudyante po dyan at ng mga magulang. At para sa lahat na rin, kasi hindi naman po yung edukasyon applicable lang dyan sa, or yung approach ninyo, yung mekanismo ninyo, strategy ninyo, applicable lang po sa inyong paaralan, kundi lahat naman po, So, ano po yung mga hindi ko na itanong sa inyo na alam po ninyo na importante na malaman ng ating pong mga ng publiko. Andito pa rin po ang Radyo Pilipinas. Sige po, ma'am. To end this po, naniniwala ang DepEd po na kailangan ipagpatuloy ang edukasyon. Ano man ang mga pagbabago at mga pagsubok nating hinaharap ngayon at sa mga darating pa na panahon, higit sa lahat po, layunin ng DepEd ang may pagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral para sa kanilang maunlad at matiwasay na kinabukasan po. Hinihikayat namin ng lubos ang pagsuporta po ng lahat, ng ating mga barangay officials, lahat-lahat po ng ating mga parents, para po sa bayan at para po sa bata. Yan po yung sulong edukalidad ngayon ng DepEd natin po. Maraming salamat, Ma'am Irene Petalcorin, Principal 1 po ng Salvacion Elementary School. Maraming salamat po mula sa Radyo Pilipinas. Thank you very much po. Okay mga kaibigan, yun po si Ma'am Petalcorin ng Salvacion Elementary School. Ang ganda no, yung sharing kung paano, sabi niya mas may puso na ngayon. Yun ang maganda, no? Mauna siya ang mas maayo kay gano man. Mas nag-pay attention na si teacher karon na kumbaga ang iyang ginahatag nga oras ba murag feel na kaay na personal touch, ginakumusta na niya ang mga estudyante, ang mga ginikanan, no, mo intervene na siya kung unsay mga problema, which katong face to face murag sahay no makaingon ta nga bahala na ka oy kung dili ka catch up sa akong lesson bahala ka no parang ana, pero karon mga higala kay lahi na sa new normal na paghihapon ta sa nahitabo karon sa atoa sa kaning COVID-19 no naatay mga positive na nga nahitabo nga kana bang wala nato ma-expect nga mabuhat or wala nato ma-expect nga mahatag murag ana gani makita na nato ba ang kaning kasing-kasing no nga sa ato ang mga kaigsuonan nga naapay mutabang ikaw wala kay gadget o sige hulama sa ni no muraging ana kana bang makita nimo ang concern na sa mga tao no sa iyang kapwa tao sa iyang isig ka tao no nga natudlo pod aning COVID-19 no so ingana karon mga higala ang ato ang mga sitwasyon actually sa laing eskwelahan ingana man pod wala pud gyud sila po naka-perfect sa ilahang expected na enrollees no number of enrollees kay like sa Salvacion 1,250 624 ang nag-enroll as to date no subay sa gisulti ni Principal Petalcorin so naapay daghan-daghan nga mga wala pa gyud nang enroll na challenge ni karon sa tuang mga maestra no kung unsaon nila pag convince
ang katong mga pipila ka ginikanan, no? Unya wala pa gyud ni siya na ano mga higala kaning 624 i-minus pa na nimo ang 30 nga mga taga pribado mibalhin didto. No, so more or less na apay kuan diha, no? Wala pa say katunga nga kumbaga na kuan no, almost katunga na siya, no? Pero makaingon ta mga higala nga um, siguro kuan no kanang bisitahon pag gamay. Ang lisod man gud karon mga higala kay dili ta pwede kanang ma-expose po datong mga teacher, magsigig atog balay, magsigig orient sa mga ginikanan, no? Kay naay COVID. Limitado lang pod ang kaning pag-adto ni teacher sa mga kabalayan. No? So unta pod ang atong mga ginikanan, dili lang maniingon nga panawagan nato sa mga ginikanan dito sa Salvacion Elementary School. Because we know na kaning sitwasyon sa tanang mga eskwelahan ni siya. Ako gani mga higala, ako nang giingon personal nga na ako'y naibaw-an no nga estudyante nga dili ka eskwela gumikan kay nawad ag trabaho yun ang ihang ginikanan. So dili po siya gusto mo balik sa public school. So naiuban ng utana nga pwede ka ha nga maka-introduce pod ang atoang mga kongresista ug kaning atoang mga senador nga usbawan ang voucher, no? Sa kana bitong sa DepEd voucher, no, nga makatabang kay kanang voucher manggod mga higala tabang na sa mga estudyante nga moadto og private school didto mag-eskwela. So naay certain amount nga ginahatag ang DepEd, no, depende sa area kung asa ka, no, pinakataas yata is pila gani bet? Ang pinakataas 25,000. Unsa ba? 20? Kay naa pa may mga 17 ana, 17,000 magdepende kung asa kang lugara. So naay nang utana sa ako nga parent bet siya nga wala po kahuna-huna ang mga kongresista o mga senador nga usbawan pod ang voucher, no? Kay para gamay-gamay na lang yun pod ang mabayran sa mga ginikanan sa mga pribadong eskwelahan. Anyway, mga higala, doon na kita'y 2 ka minuto na lang, una ang alas 9 sa buntag. So manamilit na ta sa ato ang programa or naapa kay few minutes diha kaubang umbet nga isulod nimo nga ato ang mga pahinumdom. Balikan na tong Master Control. To proclaim the independence of the Philippines Sa pag-alala sa araw ng kasarinlan, and self-governing nation. gawin natin itong mas makabuluhan sa pagsalamin sa kagitingan ng mga bayani ng nakaraan. Gamitin nating huwaran ang ipinakita nilang pagkakaisa at pagtutulungan para tayo'y lumaya sa pagkakakulong sa pandemyang hinaharap ng bayan. Sa panahong hindi kapwa-tao, hindi bala, kanyon, o ang mapang-abusong kalaban. To my fellow Filipinos, today we face a very grave threat. Pagkakaisa, pag-iingat, at pagsunod sa panuntunan ang kailangan upang lumaya sa krisis pangkalusugan. As we take pride in our nation's 122nd year of liberty, let us also unite in this fight for a COVID-free country. Together as one nation, this challenge can be overcome. A message from Philippine Broadcasting Service. Airport Guidelines. Para makaiwas sa paglaganap pa ng COVID-19 sa ilalim ng GCQ ay limitadong papayagan ang operasyon sa mga paliparan. Government military flights, air ambulance at medical supplies, flight check, maintenance utility flight, weather mitigation flight, at mga domestic and international flight na IATF approved lang ang papayagang lumipad at lumapag sa mga airport. Mayroong healthcare providers na magpa-facilitate ng COVID-19 rapid testing sa lahat ng airports. Ang iba pang security procedures ay isasagawa through no-contact means. Required ang lahat ng airport na mag-provide ng disinfection materials tulad ng alcohol, sabon, at foot baths. Ang mga frequently touched surfaces gaya ng trolleys, countertops, wheelchairs ay regular na i-disinfect. Wastong pagsunod ay kailangan para sa kaligtasan ng mamamayan. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. From ECQ to GCQ, ano ang mga magbabago?
Ang mga lugar na nailipat sa General Community Quarantine o Moderate Risk ay may mas maluwag na restrictions. Meron lang po tayong limited na transportation services kung saan oobserbahan po ang social distancing. Ang mga buntis at may mga pre-existing health conditions, senior citizens at minors ay dinidiscourage pa ring lumabas. Ang mga exceptions lamang yung mga mataong industriya at saka yung para sa amusement, yung mga para sa kabataan. Prioridad ng pamahalaan ang buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Kaya ang pag-lift sa quarantine ay hinati ng naaayon sa kapakanan ng mamamayan. Limitado ng movements, pero ang operasyon ng gobyerno at halos lahat ng industriya ay balik na up to 75%. Bilang bahagi ng new normal, inaasahan ang lahat na magsuot ng mask, umiwas sa matataong lugar at sumunod sa physical distancing. Kailangan ibalanse ang kaligtasan at ekonomiya. Public health standards ay sundin. Patuloy nating labanan ang pagkalat ng COVID-19. We heal as one. Okay, mga igala, wala A nating reminder oras. from Philippine Broadcasting Reminder Service. pa. Okay, reminder. Reminder din, I'd like to say thank you so much for watching sa ato ang mga friends and loved ones. Okay. I'd like to say good morning. Daghang kay salamat. Of course, number one na nga ako ang husband. No, si Emil, good morning. And of course, kay Mami Gina Tabunda. Good morning, Mami Tabunda. Mami Gina. And congratulations kay Miles. First honor po, si Miles Tabunda. And of course, ang akong sister, si Paharta Sabdani. Good morning. Assalamualaikum. And of course, ang ako ang pag-umangkon, si July Altiso Sabdani. And to my friend Jane Villarin, good morning. And of course, sa akong partner sa Way Dapig-Dapig, si Ombe Tibalio. And of course, si Mama Amil Usab. Tama ba ko? Ang ako ang anyway. Sa Holo, good morning. Assalamualaikum kanyo katando na Holo. And of course, sa Manila, sa Kainta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay mga kaibigan, wala na po tayong oras. Sa ngalan na lamang po ng ating mga kasamahan sa Master Control, si Associate Engineer Ombe Tibalio. Doon po sa transmitter, kasama naman po natin si Associate Engineer Emil Jumala. Kininyo higala dang sabdani Jumala, nag-ingon daghang salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Mahina pa ang demand sa mga darating na buwan. Mula sa Malacanang Kalbayan Radyo.